Hello, what up everyone? So another day, another verse na naman tayo and nasa day 147 na tayo. So today nasa ano tayo? Psalms chapter 5 verse 3. Sabi dito, O Panginoon, sa kinaumagahay, didinggin mo ang aking tinig. Sa kinaumagahan ay aayusin ko ang aking dalangin sa iyo at mag-aantay ako. So inawit ni David itong Psalms na to. Sinulat niya to nung time na ah ayaw siyang tantanan ng mga kaaway niya. Talagang problemado siya. And sabi doon, 'di ba, sa umaga, dinggin mo. Kumbaga parang nananalangin siya sa kada umaga. Paalaala to sa atin na kumbaga parang dito sa verse na to, nire-remind tayo na kahit na gaano yung problema, kahit na gaano yung mga nangyayari, ah, kapaguran, confusion, sa mga problema dito sa bansa natin, 'di ba? Huwag nating kakalimutan na lumapit sa Lord, especially tuwing umaga, 'di ba? Tuwing umaga, kagaya ni David. I know na hindi naman instant, possible na pwede rin naman maging instant na pag nag-pray ka, mawala rin yung problema kad pag-pray mo, pag will talaga ng Lord. Pero even na hindi man mawala yung problema or hindi pa nawawala yung problema, or nawala na yung problema, ang pinaka-importante sa lahat, uunahin natin si Lord. Uunahin natin sa umaga, siya muna yung una nating kakausapin. Ang importante, alam natin na sa pagising pa lang natin sa umaga, sinisimulan natin yung araw na siya yung gusto nating kasama. Lagi nating nasabihin na, Lord, samahan mo ko ngayong araw na ito. Kasi totoo naman, marami tayong kahinaan, marami tayong kakulangan. Hindi naman talaga tayo malakas lagi. Pero pagkasama natin si Lord, laging siya yung nagiging kalakasan natin. Yung kahinaan natin, napupunan ng kalakasan niya. Di ba? Ngayon isipin natin sa sarili natin. Pagising natin sa umaga, pagmulat ng mata natin, ano ba yung kauna-unahan natin ginagawa? Di ba? Karamihan sa atin, and even me, nakukunbik ako nitong verse na to. Kasi, pagising natin sa umaga minsan, hindi naman lagi, pero minsan, talagang ang hinahanap mo, nasa na yung cellphone mo, may nag-chat bang client, alam mo yun. Ano ba yung gagawin mo ngayong araw na to? Sino ba mga nag-message sa'yo? Alam mo yung ganun. Kumusta kaya yung araw na ito? Paano sisimulan? And nakakalimutan nating si Lord muna yung una nating isipin. Itong verse na to, pinapaalalahanan tayo na si David, kahit na namumroblema siya dahil nanganganib lagi ang buhay niya, ang tinatawag niya laging kauna-unahan sa umaga ay si God. Diba? Alam niya na kahit gaano karami yung kaaway niya, pag si God yung kakampi niya, alam niya na magtatagumpay siya at iingatan siya ni God. Ang importante sa lahat ay kasama natin si Lord. So nawa kagaya ni David, gayahin natin siya. Nawa idalangin natin sa Lord na tulungan niya tayo. Pagising natin, pasalamat tayo. Lord, salamat sa panibagong araw. Salamat dahil pinantayan mo ako sa magdamag. Salamat dahil binigyan mo ako ng panibagong buhay, kalakasan. Nawa, Lord, malaman ko yung purpose, bakit ginising mo pa ako yung araw na to. Mga ganun. Bigyan mo ako ng kapayapaan, bigyan mo ako ng karunungan, bigyan mo ako ng lakas para mapagtagumpayan ko yung mga bagay na harapin ko ngayon. Nakasama ka. Importante kasama lagi si Lord sa lahat ng bagay na pagdadaanan natin. So, yun po. Nawa ay kagaya ko ay nakonvict din kayo nitong verse na to. Kung namumroblema ka man, unahin mo si Lord. Lapit ka kay Lord. Walang lumapit kay Lord na nabigo. And sabi nga sa Bible sa Ephesians 3:20 na kayang ibigay ni Lord
yung higit pa dun sa mga inaasahan natin. Biruin mo yun, may inaasahan ka, mas pa dun yung kayang ibigay ni Lord. So, lapit na lang tayo kay Lord. Manalangin tayo sa pag-iisang pa lang natin sa umaga. Siya na agad yung hanapin natin at puspusin tayo ng kanyang banal na spirito. So God bless everyone. Salamat sa panonood and nawa ay na-bless kayo nitong verse na ito.